DWRB News FM. Abangan Kalawit News tuwing araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. Una, nagpapasalamat tayo magandang umaga mga kababayan ko po, Luzon, Visayas, Mindanao. Pansamantala po ako ang inyong mga kasama, si Edwin Moreno sa programang Kalawit News. Dito lang po sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una sa lahat ng balita. At siyempre pa, pinasasalamatan din natin yung ating engineer. Wala tayo rito kung wala siya na kagapay natin sa loob ng isang oras. Una, sinasabi, makikibalita muna tayo. At tatalakay natin itong sinasabing 5 minutes response na hindi absolute. Ito ang inayag ni Philippine National Police sa PNP Chief General Nicolas Torre III matapos na iulat ng Operation Center ng PNP na mayroong 4 na reyon sa bansa ang nakapagtala ng average na 6 minutes response time sa emergency 911 sa nakalipas na 2 linggo. Bukod mga kababayan sa pulong balitaan sa Kapoklami kahapon, sinabi nito rin na binigyan niya ng guidance ang kapulisan dahil ang 5 minute response ayon sa PNP Chief ay hindi absolute at kinagamitan umano ito ng diskarte depende sa sitwasyon. Dagdag pa nito rin, hindi porke lumagpas ng 5 minuto ang response time ay mali na agad dahil marami niyang tactical consideration. Hindi rin niya pareho ang sistema sa mga reyon mula sa Batanes hanggang Hulo. Pinigyan din pa nito rin na dapat ang mga commanders on the ground ay tama ang assessment, tama ang pagresponde at sistema na pinatutupad. Banggit pa ng PNP Chief paliwa ang absolute 5 minute response niya ay pinatutupad lang sa mga lugar na gaya ng center o sa lungsod. Correct. Sa totoo lang, yung 5 minute response epektibo yan pagdating sa Metro Manila at sa mga karatig na lalawigan. Pero pagka nasa bahagi ng Hulo-Sulo, iba ho ang sitwasyon sa mga ganong lugar, lalo na sa Batanes, sa bahagi ng Region 4B, dyan sa bahagi ng Palawan. Iba po ang 5 minute response. Kaya tama itong sinasabi ni PNP Chief na huwag natin igaya sa Metro Manila. Tiniyak naman ng hepe ng pambansang pulisyan na sa publiko na darating niya ang pulis sa rasonableng oras kapag mayroong emergency. Kore ka dyan. Alam mo, yung nakaraang araw, nagkaroon ng demo. Yung high-tech na E911 o emergency response time dyan sa command center ng PNP sa Kapoklami. Kasama natin dyan na kamakalawa itong si PNP Chief General Torre III. At siyempre pa yung kanyang pinagkakatiwalaan, may tiwala ang ating ama ng pambansang pulisya kay Police Colonel Ramon Pranada na siyang hepe ng command center. Napakalaking responsibilidad ang inatang kay Colonel Pranada dahil hindi lang ito sa bahagi ng Metro Manila kundi
Ito'y sa bahagi ng Luzon at Visayas, Mindanao. Yung 5 minutes response. Nakasalalay dito yung mabilis na aksyon ng ating mga kapulisan. Sa tawag ng tungkulin, sinabi naman itong si sa kabilang banda naman, sinabi ni PNP Chief na dahil nga dito sa mga kababayan natin, yung ilang pulis natin na nakakasuhan dahil sa maling sistema ng pagresponde o gawa-gawang kaso. Ito ang palala ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga pulis matapos ang kontrobersyal na pagkulong sa isang lalaki sa Caloocan City na sinampahan ng umano'y gawa-gawang kaso. Yan ang hirap sa ilang uniformado, no? Hindi natin nila lahat, pero yung mga gumagawa ng ganito sistema, sa totoo lang, ito yung ilang bagitong pulis. Naging viral kasi matapos na mamatay ang anak nitong sakristan sa leptospirosis dahil sa kahanap sa kanya noong kasagsagan ng baha. Sa pulong balitaan, sinabi ni PNP Chief General Torre na kahit istrikto ang ipinatutupad na batas, hindi dapat niya makalimutan ng mga pulis ang pagiging makatao. Tama. Nandun yung higpit, nandun yung tamang papatupad ng batas. Kasi sa totoo lang, pagka nagpapatupad ka ng batas at mayroong pangiti-ngiti, kumbaga parang wala lang. Abay, hindi ko naman ilalahat. May ilan tayong kababayan na hindi marunong rumispito. Pero sabi nga ni PNP Chief, gamitan natin ang puso. Yung trabaho natin. Kumbaga, yung makatao na sistema. Tinukoy ni Torre ang sinapit ng lalaking inaresto sa Caloocan na tinanggihan umano ng mga pulis na gumamit ng telepono o cellphone para may paalam lang sa mga anak na siya ay inaresto. Anya, malaking paglabag ito sa karapatang pantao at hindi ito kukonsentihin ng pulisya. Ay, tama dyan. Kahapon lang, isa na ng mga PNP official, PNP official ng PNP Highway Patrol Group. Nabalita nito, pumasok ito sa balita nila kasamang Felix Salina at kasamang Jimmy. Yung isang police colonel na si Colonel Istolano, nang mong binulsa yung 7 million. Ito'y base doon sa reklamo ng kanyang 5 tauhan o 5 kasamaan dyan sa National Police Commission o NAPOLCOM. Mandangan lamang kasi noong nakaraang linggo, merong isang nagngangalang Habir na lumabag sa batas trapiko. Dahil sabi, gumamit ng wangwang na hindi naman otorisado. Pinara ng mga tauhan ni Sembrano, ni Istolano at ni Istolano ang nabanggit na driver. Dito na kuhanan ng iba't ibang matataas na kalibre ng baril, kasama na yung explosive. Batay sa kwento, gumawa umano ng pakikipag-areglo itong abogado ng biktima. Senaryo, nagbigay na sabi, nagkaroon o nagkaloob ng 7 milyong piso sa 3 sistema. Una, para bigyan ng VIP treatment yung nakakulong. Pangalawa, para babaan ang kaso o para bumaba ang kaso. Grabe. Pero nitong bandang huli, na pag-alaman ng 5 kasamaan nitong si Colonel Istolano na binulsa niya yung 7 milyon pesos, bagay na hindi dapat. Kaya ayun ang bama, hinatuhan. At pinihiling pa sa NAPOLCOM na hanggat maaari, abay, tanggalin ito sa serbisyo. Hindi natin nila lahat. Marami pa namang matitinong pulis. At sa totoo lang,
yung pinatutupad na direktiba ng buting PNP Chief Nicolas Torre III. Abay, talagang istrikto. Ang hindi natin malaman at hindi natin lubos mawari, bakit may ilang uniformadong ganito? Grabe nga, ha? Tabi-tabi po. Ang tamaan, huwag magagalit, tila utak polboron. Talaga no. Grabe na ito. Uy, sa kabilang banda naman mga kababayan, yung itinaas na disaster response. Itinaas na ng National Disaster Response Reduction and Management Council ang Blue Alert status bilang paghahanda umano sa epekto ng bagyong Isang. O bagay, nakakaranas tayo ng mga pagulan mula pa nung isang araw. Sa ilalim ng Memorandum number 214 series of 2025 na nilagdaan Agosto 22, epektibo mula alas 12 na tanghali ang pinaigting na alerto. Nangangahulugan mga kababayan ang Blue Alert ng karagdagang duty officers o sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang sa mga pinasasakdulo sa operasyon ng tanggapan ay ang mga dagdag na tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pa, o iba pang ahensya. Sa pamamagitan nito o pamamagitan niya nito ay mas mahigpit na ang monitoring at koordinasyon para sa pagresponde sakaling kailanganin. Habang sa panig naman ang Armed Forces of the Philippines tiniyak ang contingency sa harap ng tumitinding presensya ng China sa ayungin. Tiniyak ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na nakahanda ito sa anumang posibilidad sa ayungin. Grabe talaga itong tropa ng China. Sana yung pag-angkin hindi naman sa kanila. Kasunod ito ng pagtindi ng aktibidad ng China sa paligid ng teritoryo kung saan nakasadsad umano ang Philippine Navy warship na BRP Sierra Madre. Ayon kay ang Forces Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, may mga nakalatag na contingencies ang militar sa harap ng dumaraming asit ng mga Chino sa lugar mula Agosto 20. Abay, grabe. Ibig sabihin, nagdagdag ito ng pwersa. Batay sa monitoring ng Maritime Domain Awareness ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang ilang patchcraft at rigged hull, inflatable boat na may mga karagdagan umanong armadong Chinese personnel. Ilan pa sa mga ito ang nagtangka umanong lumapit sa BRP Sierra Madre, pero naitaboy ng mga naka-rubber boat na Pilipino. Tanaw rin umano sa mga kuha ng Forces of the Philippines na umaaligid sa teritoryo ang isang unmanned aerial drone at isang rotary aircraft o chopper mula sa China. Grabe mga kababayan, hindi na tayo napapanatag samantalang sa arbitral ruling tayo ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Gayon din kita sa bisinidad ang tila pagpapraktis sa water cannon ng China Coast Guard at pagladlad ng lambat ng mga Chinese Maritime Militia. Sumatotal mga kababayan, ani Trinidad aabot sa 5 Chinese Coast Guard, 11 passboat, 9 na Maritime Militia at 2 air asset ang minomonitor sa Ayungin. Grabe. Sa bahagi naman ng Philippine Navy, ito yung Philippine Navy, lumawak sa Asian Fleet Review sa Malaysia. Kita mo? Yan mga kababayan. Sama-samang naglagay o sama-samang naglayag ang mga barkong pandigma ng bansa sa Timog Silangang Asya. Ito'y sa isinagawang Asian Fleet Review 2025 sa
karagatan sakop ng Pinang, Malaysia. Ayon sa Philippine Navy, bahagi ito ng Asian Multilateral Naval Exercise para sa taong ito. Pinangunahan ng Royal Malaysian Navy ang joint kasama ang 10 naval vessel mula sa Asian country. Ang paglalayag ayon pa sa Navy ay pagpapakita ng pakikisa sa layuning paigtingin ang interoperability ng mga bansa sa Asia. Yan. So, tuloy-tuloy yung pagsasanay at yung pakikisa ng Asian country sa ating bansa. O, sa kabila naman, dalawang inalang membro ng Notorious Gun for Hire Group ang napatay sa operasyon sa lalawigan ng Quezon. O, patay ang dalawang hininalang membro ng Notorious Gun for Hire Group matapos ang bypass operation na nawi sa bulan at enkwentro sa Kalawan, Quezon kahapon. Kinilala ng mga suspect na sina alias John at alias Kenneth na kapwa-target umano ng operasyon ng Provincial Intelligence Unit ng Quezon Provincial Police Office. Ayon sa Quezon PPO, nagsagawa ng bypass operation laban sa dalawa sa Barangay Santa Maria dahil sa paglabag umano sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May mga notorious pa palang gumagala-gala dito sa Calabarzon. Subalit nang matugunan ng matunugan ng mga suspect na pulis ang kanilang katransaksyon, agad silang tumakas patungo sa direksyon ng Tagkawayan sa checkpoint sa barangay Sumilang. Pinaputukan umano ng mga suspect ang operatiba na nagresulta sa palitan ng putok at habulan hanggang sa barangay Santa Milagrosa, kung saan tuluyang bumulagta ang dalawa. Buti nga sa inyo. Nakumpiska mula sa kanila ang mga baril na napatunayang ginamit sa mga naunang pamamaril sa Sariaya, Candelaria, Chaong at Lucena City. Lumalabas din na sangkot ang mga ito sa hindi bababa sa 7 kaso ng pagpatay sa 2nd District o sa 2 distrito sa lalawigan ng Quezon. Yung isang bahagi naman mga kababayan na naglatag ang Forces of the Philippines ng contingency mission. Yan. Base ito sa presensya ng China sa bahagi ng Ayong Isol. Lumalakas umano kasabay ng nagpapatuloy na joint shield sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Canada sa West Philippine Sea, ayon sa Forces of the Philippines. Tiyak ng ang Forces of the Philippines na may nakalatag silang contingency mission para sa anumang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ito'y makapagtala ang Forces of the Philippines ng matataas na bilang ng mga sasakyang pandagat ng China batay sa kanilang Maritime Domain Awareness Monitoring nitong Agosto 20. Pinakamarami umano sa mga ito ang rigid hull inflatable boat na nasa 11, nasa 9 naman ng Chinese Maritime Militia vessel habang 5 ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Bukod dito may mga namataan din presensya ng iba pang asset ng China gaya ng rotary aircraft at unmanned aerial vehicle drone. Ay grabe. Nakitaan din ang Forces of the Philippines ang paglatag ng lambat ng isa sa mga Chinese militia sa timog silangang bahagi ng Ayungin, pagsasanay ng isang barko ng China Coast Guard sa pagsasagawa ng water cannon. Agaw pansin din umano ang ginagawang pagpaniobra ng isang inflatable boat sakay ang Chinese People Liberation Army Navy na puno ng mga armadong tauhan
Ayon sa Armed Forces, nangyari ito sa may 350 nautical miles mula sa Ayong Isol patungo sa Joint Seal Area ng Pilipinas, Australia at Canada sa West Philippine Sea bilang bahagi naman ng nagpapatuloy na exercise Alon 2025. Ay grabe yan, no? Ito mo, di natin malaman kung ano yung talagang motibo nitong Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Pero alam kong bata pa ako sa larangan ng program, pero sa pagramdam ko kaya namamatiktik yung mga armadong barko ng China dyan dahil naandyan yung kung di ako nagkakamali, naandyan yung mina ng langis na tingin ko'y minamaniobra na o minamani na ng mga ng mga tauhan ng China. Pinaigting naman ng Cyber Security Defense Partnership sa pamamagitan ng 3 araw na Cyber Security Week Cyber Workshop ng Philippine Army at Royal Thai ang nabanggit na security measure o cyber security measure. Mas pinagting pa ng Philippine Army at Royal Thai Army sa ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa sa usapin ng cyber security. Ito'y magkaroon naman ng 3 araw na cyber security subject matter expertise sa pagitan ng dalawang bansa o dalawang hukbo ng Philippine Army Headquarters o sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio, Taguig. Nitong nakalipas na Agosto 19 hanggang 21. Ayon kay Philippine Army Assistant Chief of Staff for Command and Control Communication, Colonel Wendell Frederick Ribong, itinampok sa naturang aktibidad ang formal briefing, interactive workshop at practical scenario-based exercise. Layo nito na mas mapagtibay pa ng Pilipinas at Thailand ang kanilang ugnayan sa usapin ng cyber defense laban sa mga banta sa pamagitan ng pagpapalitan ng mga idea, karanasan at kakayahan. Inaasahan naman ng dalawang hukbo na magtutuloy-tuloy ang mga ganitong pagsasanay upang maging handa at matugunan ang mga umuusbong na banta at hamon sa cyber security. Ayan, Kantang mga balita. Iba't ibang senaryo. May mga kababayan talaga tayo na dapat lang napaigtingin pa ng ang forces yung pagbabantay natin dyan sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Napakaraming samot-saring mga isyu, balita na pumapaloob dito sa ating bansa. Katulad na lamang yung issue na naman ng flood control. Yung Ghost Project na kamakailan ay tinungo ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan sa bahagi ng Bulacan. Abay, ilang milyon yun? Ilang bilyon? 55.6 billion Ghost Project. Ayon sa pagkakasabi ng Pangulo, wala daw siyang nakita kahit isang pirasong hollow block. Diba dapat yung imbestigahan dito yung ilang local government unit, congressman at sigit sa lahat yung Department of Public Works and Highway, yung namumuno sa Department of Public Works and Highway. Mantakin mo, diniklarang 100% na tapos yung proyekto. Pero nung bisitahin ng Pangulo, kahit yata isang hollow block wala siyang nakita. Anong klase naman mayroon tayo? Kailan kaya mawawala yung ganitong mga, hindi ko naman sinilalat, Kailan kaya mawawala yung ilang magnanakaw sa gobyerno?
Patawarin ako ha, tama-tama, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Ba? Hindi man kakaroon ng ganyang klase ng kapalpakan kung walang kasabwat. Kaya tama ang Pangulo na dapat lang imbestigahan. Ha? Sabi nga niya, may mga gugulong na ulo, may masisibak sa trabaho pagka napatunayang sangkot sa manumalyang GUS project o yung flood control project. Huwag tayo lumayo. Kamakailan lang itong si Senador Rodante Marcolita bay lumalabas yung litid sa lalamunan sa matinding galit. Bakit kanyo? Ang tayo niya nakatira dyan sa bahagi ng Katipulo. Pagka umulan daw ng 30 minutos hanggang 1 oras, hindi na siya makakaraan dahil lubog na sa baha yung kanilang lugar. Kasi naman, mayroon daw palpak na interceptor project ang Department of Public Works and Highway sa lungsod ng Antipolo. Diba? Nasa bahagi daw ito ng La Colina at Mayangot kung saan ang tuloy-tuloy na bahagi o takbo ng tubig ay sa bahagi naman ng 24 na villages sa bayan ng Cainta. Dito sa bahagi ng Marcos Highway. Ano naman kaya yung ginagawa ang investigasyon dito o nitong First District Engineer na si Porfirio Cleopas at Assistant District Engineer Leonardo Salvadora. Okay, mga sir, ang tanong ni Marcolita, anong klaseng interceptor project meron tayo sa bahagi ng First District? Hindi lang yan, ha? Sabi ni Senador Marcolita, babalikan niya kayo. Ang masakit yan, baka sa pagbalik ni Senador Marcolita at makitang palpak nga yung interceptor project na saklaw ng inyong tanggapan na baka pulutin kayo sa kangkungan. Kaya ngayon pa lang, baka pwedeng magpaliwanag na kayo. Ano na nga ba ang nangyari dyan sa interceptor project na yan? Mayroon na bang development? May aasahan na ba ang tambayan na magandang kalalabasan o kinalabasan? Uy, tika mga kababayan, alas 8:33 na ng umaga. Magpakilala muna tayo ng ating himpilan. Engineer. WRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Abangan Kalawit News tuwing araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Guys, good morning mga kababayan. Yes, good morning mga kababayan. Inanyayaan po namin kayo na subaybayan mo ko sa loob ng 1 oras mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga kung saan
Kumain na tayo ng 35 minuto bago makalipas ang alas 8 ng umaga. Bahagi naman tayo, mga kababayan. Ha? Pasadahan naman natin, ha? Pasadahan naman natin yung sinasabing kuliktong. Kuliktong daw dyan sa Region 3. Okay, dyan sa bahagi ng Kapastarlak. Kaya matindi. Ayon dito sa Sumbong, sa inyong lingkod. Ang kumikilos daw dyan, ang kapustahan daw dyan, yung sumisira sa malinis na pangalan ng butihing direktor ng Region 3 na si Police Regional Director, Police Brigadier General Piñones. Sa totoo lang, maganda ang track record nitong si General Piñones pagdating sa serbisyo publiko. Hindi matatawaran ang makataong serbisyo nito. Pero pagka may ilan na sumisira, yan ang dapat niyang imbestigahan. Base kasi sa Sumbong sa Kalawit, isang alias Leo, na pagador, tumatayong pagador at nagpapakilalang pagador na sariyon. May mga bataan pa ito, may mga kolektor pa yung tinamaan ng magaling mo. Sina alias Ricky Baho, alias Ding Per, alias Sergeant Gonzales, Python Jojo, Jerome Senior, at yan na ginagamit ang pangalan nitong Tarlac PNP Provincial Director, ang kawawang si Colonel Franklin Istoro. Sir, baka pwede, sa reklamo ng iyong mga kababayan, paki-aksyonan mo, kung po pwedeng iswak sa balde, ikulong itong sina alias Ricky Baho, alias Dingper at alias Gonzales Python Jojo Jerome Rengel at dyan. Ito yung sumisira sa magandang panuntunan ng Tarlac Police Provincial Office. Kaya hindi dapat ito pinatatagal. Pinahuli na itong mga to. Mandakin mo, naglipa na yung illegal gambling dyan sa Kapas Tarlac dahil sa mga tinamaan ng magaling na ko. Kaya tinatawagan natin ng pansin itong mabait na Regional Director ng Region 3 na si Brigadier General Piñones, sir. Alam natin na hindi ito konsentidor, kaya matindi yung aksyon nito. Pagka ito umaksyon, siguraduhin ko sa inyo, may kalalagyan kayong mga nagpapanggap na kolektor. Grabe. Bukod pa dyan, naglipa na rin daw sa 15 barangay ng Kapas, 12 barangay sa Kapas Tarlac. Yung saklang patay at muntihan na protektado daw ng mga ito. Grabe. Bukod pa yung sinasabing tradisyonal na pergalan, dyan sa bahagi ng Tarlac na pag-aari daw nina alias Keros at alias Chika. Matagal na raw ang operasyon nito dyan sa Kapas Tarlac, sa sentro ng bayan. Grabe, ano kaya naman ang ginagawa nitong PNP Provincial Director na si Colonel Istoro, sir? Aksyon, galaw-galaw pag may time, sir. Base sa insider ng Kalawitos, sandamakmak na color game, rap ball, bito-bito, kalaskas at iba pang uri ng card games ang matatagpuan sa pergalan nitong sina Keros at Chita, alias Chita. Mustay naman natin itong
opisyal ng Regional Special Operation Unit, sir. Ano pong aksyon ang ginagawa ninyo at hindi po yata nakikita ng ilan ninyong tauhan yung sandamakmak na pasugalan dyan sa Kapastarlak. Aksyon-aksyon naman po pagka may time. Itong si Kiros kasi, walang ibang pinagmamalaki nito, kundi yung mayroon daw siyang kapit na matataas na opisyal dyan sa Region 3. Kaya yung kanyang pergalan, kahit may illegal na sugal sa loob, nagkikibit balikat lang ito. Pero hindi tayo naniniwala dyan. Titiyakin ko sa iyo, titiyakin natin sa taong bayan na agad na aksyonan ito ni PRO3 Regional Director, Brigadier General Piñones. Natake mo dyan sa kapat, sorry, diksyon naman si Mayor, tanungin kaya natin, kumusta naman kaya si Mayor Rosela Rodriguez ng Kapastarlak, Mayor? Base dito sa Sumbong, sa inyong lingkod, 15 barangay daw po dyan sa inyong nasasakupan, sandamakmak na saklan at muntihan ang nag-ooperate 24/7. Ano naman kaya itong aksyon ang ginagawa nitong Chief of Police ng Kapastarlak, ang butihing hepe na si Lieutenant Colonel Joby Arceo. Ito si Colonel Arceo, kung hindi ako nagkakamali. Dating hepe ito sa isang bayan dyan, sa bayan sa lalawigan ng Bulacan. Matindi ito. Ayaw nito ng illegal gambling sa kanyang mga nasasakupan dahil ang layunin nito, ang katwiran nito, pagka mayroong illegal gambling sa kanyang EOR, dumarami yung mandaranggong, tulad ng magnanakaw, agaw cellphone, yung robbery sa kalsada. Kaya ngayon pa lang tinatawagan natin ng aksyon nitong si Lieutenant Colonel Arceo. Pakipalakol mo nga, ma'am. Yung sandamakmak na lang isa daw na nasaklaan dyan sa iyong EOR sa Kapastarlak at Mutihan. Matagal na daw po ito. Kung hindi nagkakamali yung ating informante, nasa 4 na buwan na ho itong namamayagpag. Ang tanong, anong aksyon naman ni Mayor Rodriguez at hindi niya nakikita yung mga tinamaan ng lintik na sugarol na ito? Gumawi naman tayo mga kababayan sa bahagi ng Cavite, sa bahagi ng Cavite, sangkater, kunti ka sandali. yung sangkater bang paihidaw, paihidaw ng Buriti ng pahinan sa Dikatong Bulago, ni alias Bulago na pinamumunuan ni na alias Bogs, alias Cholo at Guto. Diyan naman sa bahagi ng Bataan at Talawigan ng Bulacan. Garapalan daw yung monopolyo ng Buriti at pahinan oil petroleum smuggling dyan sa Bataan at Bulacan. Tika. Sumbong natin yan, kaya PRO3 Regional Director Brigadier General Piñones, sir. Ito, sir, Yan, sir, para sa inyong kaalaman. Itong si alias Bulago raw ang namumuno ng Pilferage Group dyan sa bahagi ng Buritian System, dyan sa bahagi ng Bataan, Bataan at lalawigan ng Bulacan, na pinatatakbo pinamumunuan itong sina alias Bob, Cholo at Guto. Kung hindi pa ako nagkakamali, dekada nang nag-ooperate ito dahil itong sina Bogs, sina Bogs, Cholo at Guto ay matagal na po itong nag-ooperate, hindi lang sa bahagi ng Region 3, kundi sa bahagi pa rin ng Calabarzon 4A. Matindi ito.
matindi ang negosyo nitong illegal na negosyo nitong Pai at Buriki. Sa totoo lang, nakarating pa ito sa Carmona City, Cavite, sa barangay San Isidro sa bayan ng Candelaria, Quezon, sa lalawigan ng Quezon. Ito, ino-operate daw naman ito ni na Ayas Amang at Ayas Aldo, diyan sa barangay Bangkal, Carmona. Tika, ano naman kaya yung ginagawa ng PNP Provincial Director ng Cavite dyan, sir? Baka Huwag ka maingay, baka marinig ni PD. Binubulong ko lang. Binubulong ko lang, sir. Baka hindi po nakakarating sa kaalaman mo. Matindi yan, Itong sina alias Aldo raw, alias Aldo ang nagpapatakbo dyan sa Carmona, Cavite. Sama mo na rin, sir, yung saklang patay na ino-operate nitong si Kaimong, Kaimong at Francis, diyan sa bahagi ng lalawigan ng Cavite. Pinagmamalaki nitong si Francis. Kapituko daw siya, meron daw siyang kapituko diyan sa loob ng Cavite Police Provincial Office. Baka pwedeng pakikapamo nga yan, sir, at mabatukan sa ulo. Mantakin mo, ang laban nyo pagdating sa iba't ibang uri ng pasugalan, restricted sa lalawigan ninyo, pero may nakakalusot dahil nga sa may ilan kayong tauhan na nagpoproteksyon, nagbibigay ng proteksyon dito kay Minong at dito kay alias Francis. Matindi. Bukod yan na itong sa Candelaria naman, sa barangay San Isidro, bayan ng Candelaria, sa bahagi ng Quezon, hindi lang paihi ang kinahumalingan ng ilang Pai operator dyan. Mayroon pa daw itong 10 mga armadong tauhan, grabe. Talaga namang malakasan ang produktong petrolyo, liquefied petroleum gas na dyan sa bahagi naman daw ng Lucena City ay isang alias Litong Buriki at isang alias Engineer. Grabe. Grabe. Tika, sandali, 48 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Dagdag pa dito sa sumbong, may 1 milyon, kulang 1 milyon ang nakukulikta sa ng isang alias operator. Hindi lang pala paihi, kasama pa itong online gambling. Isabong. Sino ba ito? Itong alias Lieutenant Leo, at alias Pinida, ang kapitalista. Isang nitang kabayo naman daw, ang nagpapatakbo ng Bukis Perya dyan sa Perya ng Bayan, dyan sa buong lalawigan ng Cavite. Ang sentro daw ng balasahan nito, abay dyan sa Das Marinas at Bacoor, Cavite. Tika, Gobernador, action naman po pagka may time. Isumbong naman natin sa buting PNP Provincial Director ng Rizal PNP, kabuting kay Police Colonel Gonzalo, sir. Pakipa-actionan mo naman sa mga chief of police mo itong naglipan ng looting, diyan sa bahagi ng Rizal, na ino-operate naman itong si alias Bungsula. Ilang dekada na po itong nag-ooperate. Ang saklaw niya ng kanyang operasyon na para sa inyong kalaman, sir, bahagi ng Montalban, sa San Mateo, sa Cainta, sa Taytay, Antipolo at Laylayan ng Teresa.
Base sa insider ng Kalawit, sir, itong si Bungsula, ang pinagmamalaki nito, abay, protektado raw siya, at nagbibigay daw siya ng tara sa ilang tiwaling opisyal. Abay, ang alam ko, lagot ka, Bungsula, dahil galit dyan si ang buting PNP Provincial Director ng Rizal, si Colonel Gonsalvo. Galit sa mga ganyang uri ng illegal gambling. Sa totoo lang, sinasabi niyang bawal sa kanyang area yung ganyang kasugalan. At sisiguraduhin ko sa iyo, hindi makakaligtas yung mga kabo at kubrador. Dahil itong si Colonel Gonsalvo, para sa kaalaman ng lahat, dating nakatalaga sa intelligence dyan sa Campo Rame. Kaya bukas makalawa, siguraduhin ko sa iyo, sang katerbang mga kubrador ang nandyan sa kulungan ng Rizal PNP Command. Sa bahagi naman ng dito pa sa bahagi ng ano pa ito, dito, yung itika, sandali, yung alias Bukis Kunwiting, na may 3 bulan naman sa bahagi ng lalawigan ng Rizal, itong si alias Janyap, sir, alias Janyap. Ang base sa reklamo, yung kalahati daw nito, ang takbo ng kanyang negosyo abay semi-legal. Mayroong legal at mayroong illegal. Bakit nasabing may legal at may illegal? Base sa informasyon na ipinaabot sa inyong lingkod, nagbibigay daw ng tara sa ilang tiwalay na tauhan ng istasyon, itong si alias Janyap. Ibig sabihin, pagka nagbibigay ka ng lingguang tara, may illegal ka. O, di ba? Para sa kaalaman ng mga chief of police at ang buting PNP Provincial Director na si Colonel Gonsalvo, sir, pamonitor nyo sa mga tao nyo yan, sa mga chief of police nyo, pahuli nyo yan, nakakasira yan sa magandang layunin ng Rizal PNP Command. Sa totoo lang, bawal yan. Kaya naniwala tayo na bukas makalawa ipatatrabaho yan ng buti PNP Provincial Director sa kanya mga chief of police para mawala na yung salot na looting at bukis conwitting sa lalawigan ng Rizal. Sa bahagi naman ng Batangas, teka, muntik nating makalimutan yung ipinabot na reklamo sa atin then sa bahagi naman ng lalawigan ng Laguna. Sangkaterba daw yung mayroon daw 3 pwesto-pihong pergalan dyan sa bahagi ng lalawigan ng Laguna. Abay, tinama ng magaling pag-aari daw ito, ino-offer daw po ito ng isang certain Judith na pinagmamalaking may kapit sa Laguna Police Provincial Office. Grabe. Oy. Tinatawagan natin ang pansin nitong si butihing Provincial Director ng Laguna na si Colonel Yupio. Abay, sir, pakiaksyonan mo nga yung sinasabing pergalan dyan ni alias Judith. Nandyan daw ito sa bahagi ng Santa Rosa at Binyan, Laguna. Matagal na po ito, ilang taon na raw itong nag-ooperate. Yan daw po ito sa bahagi ng San Pablo.
Itong si alias TC pala, may bukis din daw dyan sa bahagi ng San Pablo City. At ito naman sa bahagi naman ng ito namang mga bukis operator, Jason, Timmy, Mayor alias Mayor Osil, alias Orlando, alias Amante at alias Angki ng Lilio, Alaminos sa Laguna. Iba'y nag-ooperate daw ito ng bukis. Kasama itong si alias Charlie, Pinky at Katimbang ng Rizal Bukis. Abay, grabe. Colonel Yoyo Sir, pakiaksyonan. Abay, tinaman ng magaling na mga operator na to. Mukhang walang takot sa bagong talagang Laguna Police Provincial Office sa Director. Aksyon sir, pagka may time. Sabi nga nila, hindi mag-ooperate itong mga ganito kung walang nasa likod. Hindi maglalakas loob. Totoo yan. Totoo yan. Pagka walang nasa likod, tika, sandali, 57 minuto na lamang makalipas ang alas 9 ng umaga. Teka, balikan lang natin, pasadaan lang natin sandali. Itong si Judith, may pergalan sa Santa Rosa Complex, Santo Domingo, Santa Rosa, Santo Tomas, Pinyan, Don Jose, Santa Rosa, Manmatid at Kabuyaw, alias Baby Tumboy sa Santo Cristo, San Pablo. Kay Ibi naman na maihay dyan sa bayan ng San Jose. Sabi, mga kababayan, para sa ating mga taga-subaybay, mapapapanggan po ninyo uli ang Kalawit News sa susunod na Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Pansamantala po, mamamaalam na po ang inyong habang lingkod. At maraming salamat po sa loob ng isang oras ninyong pagsubaybay. Sa totoo lang, mapapakinggan nyo kami o mapapakinggan nyo ako sa TWRB 103.9 News FM. Mapapanood sa YouTube at sa Facebook Live. Yan abangan nyo para sa karagdagang mga impormasyon sa sunod na Sabado. Kasunod tayo ng programang The Observer News ng ating kumparing si Philip Tambonggo at Jimmy Maulay tuwing araw ng Sabado. At pagdating naman ng alas 7 hanggang alas 8, andyan naman ng programang Balitang Kongreso, na siyempre pa kasama yung ating boss dyan, si Boss Rene, at si kasamang Philip Tambonggo. Engineer, para sa kaalaman ng lahat. Abangan Kalawit News tuwing araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at